Hi guys! And for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano magkaroon ng maraming views sa Facebook ha, para magkaroon ka ng maraming views ang inyong mga reels or inyong mga long videos doon sa Facebook. Ito pag-usapan natin para mayroon kayo idea at magkaroon din kayo ng pangmalakasang kaalaman tungkol sa Facebook Reels kasi nga 'di ba nauso na ang monetization sa Facebook ngayon. So nga dito na tayo ngayon, magfo-focus ngayon. So kaya kayo nandito sa channel ko kasi gusto niyo matuto, 'di ba? Okay. So ngayon, pag-usapan na natin now na. Ito guys, i-share ko sa inyo ha. Kasi ito ginawa ko din. Tungkol naman dyan sa mga recommendable, di ba? Kasi sa Facebook, guys, para sa hindi nakakaalam, sa Facebook kasi mas mahalaga, malaki ang potential mo na magkaroon ka ng maraming audience pag recommendable yung iyong profile. So, iba kasi yung style doon, iba. So, sa Facebook, kailangan natin matuto ang style nila doon. So, kailangan maging recommendable ang inyong mga profile. So, paano maging recommendable ang inyong mga profile? Ganito ang gawin ninyo. For example, yung mga profile picture niyo ay hindi naman hindi siya visible, hindi siya naka-shades kayo, ganyan, or parang hindi siya blurred siya, ganyan. Palitan niyo po yung inyong mga picture. Ayan, tip number 1. Kailangan palitan niyo ng medyo maliwanag, klaro yung mukha. Pangalawa, medyo kung kaya nyo mag-whole body dyan, medyo formal, ayan. Yan, gawin ninyo. Kasi sa Facebook naman kasi, kung gusto nyo ma-monetize doon, para nag-apply kayo ng trabaho doon, di ba? Ganun yan, para kayo nag-apply ng trabaho. So, di ba sa inyong mga resume, kailangan pagandahin ang inyong mga picture. Kaya, para makita ng employer na kaakit-akit naman yung inyong mga suot. Ayan, yung kumbaga presentable. Ayan, formal. Kaya, naka-formal attire tayo, di ba? Kung sa ating resume, kailangan pang malakasan talaga yung picture natin doon. Ganon din sa Facebook, guys. Tandaan nyo yan. Kailangan maging formal yung inyong itsura doon, yung kanyang mga damit, ayan, yung kung kayang makita yung buong aura ninyo dyan, ayan, i-display ninyo kasi yan yung frontline ninyo sa inyong account, okay? Pangalawa naman doon guys, yung inyong professional dashboard kasi may tinatawag doon na professional dashboard. At lahat ng activities ninyo na ginagawa nyo sa araw-araw ay doon magre-reflect sa professional dashboard. So kung sa buong maghapon, kung gusto nyo malaman ang inyong mga activities, kung kayo ba ay pumasa o lumagpak, ayun, tingnan ninyo ang inyong mga professional dashboard kung anong resulta. Pag iyan ay namumula, ibig sabihin, ang nagawa niyo sa buong araw ay hindi kagandahan kasi nagiging red siya. Kailangan kasi maging green. Okay? So, yan ang batayan sa inyong mga performance, sa inyong daily activities sa Facebook ay ang inyong professional dashboard. Nandoon lahat. May 4 na kategory doon. Net followers, yan, interaction, tapos engagement, at saka 3-second video. Ayan, yan ang under ng performance sa professional dashboard ng Facebook. So ngayon, i-share ko naman sa inyo ang i-reveal ko sa inyo. Ayan, makinig kayo aking mga ka-YouTubers dito ha. Kaya kayo nandito sa channel ko kasi gusto niyo matuto. Ayan, ito guys, i-share ko sa inyo. Ayan, no. Tingnan natin itong ating kopya. Kasi para hindi tayo malito. Kailangan may kopya tayo. Ayan. So dito guys, kailangan natin ay sana ba? Saan ba yung pinicture natin dito? Ay, nawala na. Ito. Ito yung kodigo natin kasi kailangan, para hindi natin makalimutan yung ating sabihin. Ayan. Sa guys, sa Facebook, lagi nag-update kasi doon si Meta. Yan, di ba? Lagi nag-update. So, kailangan, lahat ng update niya, kailangan, alam mo, di ba? Para hindi ka mawala sa sirkulasyon niya. Kasi pag ikaw hindi updated sa mga sa mga utos niya, mawawala ka sa linya. Pag nawawala ka sa linya, restricted ka, violation ka, ayan na, ma-red flag pa yung videos mo, 'di ba? Sino bang may gusto na maging ganun yung mga
sasapitin ng kanilang mga account, di ba? O hindi. Kaya kailangan updated ka. So, kailangan may updated ka, manood ka sa video na ito at tapusin mo video na ito kasi marami kang malalaman at matutunan. Kasi nga, i-share ko na lahat-lahat dito sa YouTube para lahat naman ng mga aking mga subscribers dito ay matuwa. At kung sila ay nagre-reels, ay may paglaban na sila doon, na may mga idea na sila, fully equipped na sila. Ayan. So, ito na nga. I-reveal na natin. Kailangan doon, guys, mag-upload kayo ng madalas. Ha? Mag-upload kayo ng madalas kahit ilan. Kung kaya nyo 5 sa isang araw, o gawin nyo yan. Kung hindi pa kayo monetize, kailangan nyo talaga ng pagsisikap. Kasi kailangan nyo abutin yung 60,000 minutes na requirements ni Meta. Kailangan nyo maabot yun. Kasi yun ang isa sa mga requirements niya. At saka yung followers naman na 5,000. Yan, dalawa yan ang requirements niya. Kaya pag na-hit ninyo yung dalawang requirements niya, ayan, pwede na kayo mag-apply for monetization. So ito, pag hindi pa kayo monetize, ito yung gawin ninyo. Mag-upload kayo ng madalas. Kasi ito yung update ng Meta Business Suite. Okay? Latest po ito. So, kaya nga po ginawa ko ito dito sa YouTube. Kasi para sa mga subscribers ko na nagre-reels din, na nagpe-Facebook. Kasi alam ko, nagre-reels din talaga kayo dyan. Kasi parehas lang naman tayo, di ba? Nagre-reels, tapos nag-YouTube. Oh. Pack talaga yan. Pack na pack. Shoot sa banga. So, ito nga, gawin na natin. Ito. Kung natandaan nyo ha, mag-upload kayo ng madalas ng mga videos. So, ayan. Mag-upload kayo ng madalas. Pangalawa, ayan yung una, mag-upload kayo ng madalas. Pangalawa, yan na nga, huwag mo sayangin yung mga oras ng tao. So, ang ibig sabihin ni Meta dito, huwag sayangin ang oras ng mga tao. Ibig sabihin, mag-upload kayo ng mga, yung mga videos na educational. Ayan, EEI, kumbaga. Educational, entertaining, at saka inspiring yung inyong mga videos. Ayan ha, pangalawa. Yan, dalawa. Pangatlo, tanggalin ang mga watermarks, if any. Okay? Huwag kayo mag-upload ng mga videos na may nakalagay dyan na watermark sa baba. Ayaw ni Facebook na may ibang pangalan nakikita niya. Gusto lang niya, siya lang. At saka, ang tawag kasi sa mga ganyan ay third party. Ayaw ni Facebook niyan. Gusto niya, tayo lang ang third party. Kasi tayo nga ang third party. Si Meta, siyempre yung boss natin. Tapos, pangalawa yung advertisers. Siyempre, yung nagpapasahod. Pangatlo, tayo yung third party. Kaya walang ibang pangalan dyan nakalagay na watermark. Ayaw niyan yan. Tanggalin nyo yan bago ninyo i-upload sa inyong mga reels. Ha? Okay. And pang-apat, dapat yung mga audio ninyo, guys. Kung kaya niyo yung ganyan, siyempre, gawin, use your own video. Use your own audio. At saka guys, kung kayang-kaya nyo naman gumawa ng sarili nyong video, gumawa kayo ng sarili nyong video. Huwag kayong mawala ibang video. Malalaman nyo yan. Yan, hindi kayo mamonetize dyan. Kapag malalaman nyo na hindi sa inyo. Hindi kasi yan pwede. Kaya kailangan original ninyo ng mga videos ang gagawin ninyo. Kahit ano-ano na lang ang gagawin ninyo. Basta naman inspiring, educational, at saka entertaining. Yan, pasok na yan kay Meta. Ayan guys ha. Tandaan nyo lahat guys ang aking tinuturo kasi napaka-helpful noon sa mga gustong magre-reels at gustong pasukin ang mundo ng Meta. Kaya para sa aking mga subscribers, ito na. Ginawa ko ito para sa inyo kasi love ko kayo. Kaya keep on watching my videos at lahat ng aking mga upload ay inyong panunuorin para marami tayong kaalaman kasi mas lamang ang may alam. Yo!